si Liam Bautista. Ako si EJ Croque. Ako si Ivan Ricamata. Ako si Nando Season. Ito ako si Pao Regani. At kami taga 11G! Nandito kami para ikwento ang buhay ni Francisco Balagtas bilang isang makata. Teka, sino nga ba si Francisco Balagtas? At ano ang kakahalaga niya sa buhay natin ngayon? Di ba, Brandy? Si Francisco Balagtas ay pinanganak sa Panginay, Bulacan. Noong Abril 2, 1788. Uy, Pao! Akin na agad. Siya ang bunso ng 4 na anak at ang mga magulang niya ay sina Juan Baltasar at Jana de la Cruz. Ang lugar na kinapanganakan niya ay sa bayan ng Bigaa ay ngayon Balagtas na inaalay sa kanya. EJ! Nung 11 gulang pa lamang si Francisco, siya ay lumawas sa Tondo at namasukan bilang isang utusan sa kanyang mayaman na kamag-anak na si Doña Trinity. At dahil sa kasipagan niya, siya ay pinagpaaral sa Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose. Nakatapos siya ng 8 asignatura at kurso sa 2 kolehiyong iyon. Noong 1812. Noong 24 na taon lamang siya. Dahil kay Jose de la Cruz, nakilala bilang pinakabantog na manunulat sa Tondo noon, siya ay natutong magsulat at bumigkas ng tula. Hinamon din siya ni Jose de la Cruz na mas maging mahusay pa sa kanya. Siya ang tinaguriang prinsipe ng mga manunulang Pilipino at ang William Shakespeare ng mga tulang Pilipino. Dagdag doon, nakasulat siya ng maraming tulang ipinagmamalaki tulad ng Orozma at Zafira, Mahomet at Constanza at marami pang iba. Ngunit ang kanyang pinakatangad na sinulat ang Torrente at Laura na mayroon palang ginamit na sariling karanasan sa pagsulat nito. 1835, may nakilalang magandang babae si Francisco na ang pangalan ay si Maria Asuncion Rivera sa Pandacan. Ngunit naging karibal nito si Mariano Capule sa pag-ibig sa babae at nabigo si Francisco dahil ginamit ng kalaban ng pera at kapangyarihan. Pagkatapos noon, siya rin ay pinakulong at ito ang ginamit niyang inspirasyon sa pagsulat ng Florente at Laura habang nasa loob ng pilitan. Halos magkapareho ang istorya ng kanyang buhay sa istorya ng tula, kung saan si Florente, ang bida, ay kinalaban si Count Adolfo, ang kanyang pinakamapait na kalaban para sa kamay ni Laura, na magaganap sa lugar o palasyo ng Albania. Sa halip ng lahat na ito, ang pinaka-importanting aral na makukuha natin sa kanyang buhay ay ang mga mensahe na kanyang nais ay pahayag sa mga tula. Kung titignan natin ng maigi ang kanyang mga aral mula sa kanyang tula, ay naangkop sa kanyang mga karanasan. Kaya dapat hindi natin ibaliwala ang mga aralin tulad ng hustisya, kasipagan, at hindi pagsuko, lalo na sa pag-ibig, dahil makakatulong ito ng gusto sa ating buhay.